Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. BBM Loyalty Rally gaganapin po nitong buwan sa darating na Enero 28. Pero pinaghinalaan po ni Senator Amy Marcos, mga ka-PL, na baka pagpapakita lamang ho ito ng pwersa laban sa destabilization plot sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Sa madaling salita, magsasagawa ho sila ng BBM Loyalty Rally. Pero kinunik po ito sa distab plot. Ngayon, para mas maintindihan po natin ang buong balita, mga ka-PL, eto, basahin ko po lahat ng sinabi ni Senator Amy Marcos. Pero bago ko lang po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe na mga ka-DDS natin dyan. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag nyo na rin pong kalimutan pa-like sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Mula pa rin po dito sa aking paboritong tambayan, mga ka-PL. Ayan. Abante. BBM Loyalty Rally kinunek sa distab plot. No? Kuha nyo po. Para sa akin, ang nakikita ko dito, nabasa ko na kasi, no? Parang nangyari lang sa mga vlogger na pinapunta po sa Malacanang, loyalty check, para makita nila kung gaano pa karami ang taga-suporta ni Bongbong Marcos na mga vlogger. Ngayon, gagawin po nila itong rally na ito para makita kung kasindami pa rin ba ng mga dumadalo noon sa rally during campaign period. Yun po ang nakikita ko. Tuloy ko yung basa. Nagtataka si Senator Amy Marcos kung bakit magsasagawa ng malaking rally. Malaki ho sa Enero 28 para suportahan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Loyalty check po. Hindi na lang diniretso. Loyalty rally pa talaga. Okay, sige, intindihin po natin sila. Hinala ni Senator Marcos, posibleng show of force. Yan, magpapakita ng pwersa, ito laban sa destabilization plot sa administrasyon ng kanyang kapatid. Akala ko ba tapos na itong tungkol sa destabilization plot na ito? Di ba may pahayag na si General Acorda, si General Browner tungkol dito sa destabilisasyon, na wala naman sila nakikitang gumagalaw para sa destabilisasyon nga. Napagbintangan patuloy si General Macanas. Ito pa, aniya, nakakuha siya ng sulat mula sa undersecretary ng isang ahensya ng gobyerno kung saan inuutusan ang mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa rally. Okay. Kinakailangan yung malaman kung gaano pa karami ang loyal sa administrasyon ni Marcos. Mali pa rin itong ginagawa ninyo.
kukuha kayo, pamparami ng bilang ninyo sa gagawin ninyong loyalty rally sa mga kapwa din ninyo empleyadong gobyerno. Abay, natural, sasama talaga yan. Matik na, pag hindi sumama, hindi yun loyal. Bumaligtad na. Matatakot, baka sibakin sa trabaho. Dapat, ang ginawa ninyo, maglabas kayo ng pahayag sa mainstream media sa darating na Enero 28, may gagawing loyalty rally bilang pagsuporta sa administrasyon ni Marcos. Ngayon, kapag tumugon ang ating mga kababayan na simpleng mamamayan lang, mga nagbebenta ng taho, balot, tindera sa palengke, at tindera ng isda, kung ano-ano. Hindi yung mga government employee, obligadong susunod dyan. Ngayon, pag tumugon sila, 100% naroon pa rin ang suporta nila o ang loyalty nila kay Bongbong Marcos. Ngayon, pag hindi sila tumugon, kabahan na po kayo. Ayan yon. O, ituloy ko yung basa. Sa January 28, magkakaroon ng hakutan. Kita nyo na mga ka-PL, malaking hakutan. Ayan, hindi ako may sabi nito Si Manang Aimee, malaking hakutan sa gobyerno. Ang pamahalaan na order ng mga direktor, mga ASEC na magkakaroon ng BBM loyalty rally sa January 28 ayon at yung mga government employee obligadong pumunta. Kita nyo na? Diyan pa lang obligadong pumunta. May sahod pa. Paglalahad ni Senator Amy Marcos sa interview ng DWIZ nitong Sabado. Kita nyo na, may bayaran na mangyayari mga ka-PL. Maliban sa bayad, ano pa ang matatanggap na mga sasama sa rally na mga government employee? Pero Manang Aimee, sana sinabi din po ninyo sa interview ninyo kung sino itong USEC at mga ASEC na tawag nito, naghikayat na sumama sa rally para malaman ho natin kung kanino sila mas dikit. No? Babayaran daw, may pagkain pa, may transportasyon, kaninong pera na naman ito? Siyempre, sa gobyerno, sa taong bayan, ang gagamitin. Wala namang ilalabas na pera yung mga yan Sino maglalabas ng pera? Itong isang mama, yung buhaya? Malabo. Malabo pa sa baon ng pusit. Biruin nyo, may libreng pagkain. Libre pamasahe na rin. May bayad pa Babayaran daw, pero may daw. Okay? Ulitin ko yung basa. Babayaran daw, may pagkain pa, may transportasyon, kaninong pera na naman ito. Bakit maghahakot? Patanong ni Senator Amy Marcos. Ayan. Bakit maghahakot? Pwede naman kayong manawagan May mga vlogger naman kayo Bira naman Pagsalitain ninyo yung mga vlogger ninyo. Ako, hindi ko pa ito nalaman hindi ko pa ito napanood sa mga vlogger ninyo Ako pa lang yata ang nag-content nito na mayroong gaganapin na loyalty rally sa Enero 28. Parang ako patuloy yung nag-introduce ang nagpaalam sa mga kababayan natin na pumunta kayo. Pero syempre
Hindi man po ako pupunta dahil nag-withdraw na nga ako ng suporta kay Mr. Marcos eh. Di ba? O sige, magkakaalaman tayo dito mga ka-PL. Maganda tong ginawa nila na to para malaman nga naman nila at gano'n na rin natin kung gaano pa ba talaga karami ang may loyal dito sa administrasyon na ngayon. Aniya, hindi magandang magsagawa ng loyalty rally dahil parang lumalabas na insecure ang administrasyon sa banta ng destabilisasyon. Ang laki naman ng takot ninyo dyan sa destabilisasyon na yan. Hindi man yan totoo. Natakot kayo doon sa manifestong ginawa ni retired Captain Dado Enrique na withdrawal of support laang yun. At ilan pa lang po ang nakapirma? Nasa 14,000, 15,000. Kapraso lang ho yun sa 31 milyon. Wag ho kayo. Wala man pong destabilisasyon. Nilinaw na nga ng mga kapulisan ni General Acorda at ni General Browner, wala naman Merong mga nag-withdraw ng suporta pero hanggang doon lang yon. Hindi ibig sabihin nag-withdraw ng suporta, magsasagawa na ng grupo para sa isang destabilisasyon. Walang ganon. Ito pa. Hindi ba mas dinidiin na insecure sila o tagilid? May distab? May question mark po dito Hindi ko maintindihan ang pakay nito. Ani Senator Amy Marcos. Senator Amy, madali lang po matukoy kung ano ang pakay nila. Gusto lang ho nila siguro makita kung kasing dami pa rin ba ang taong taga-suporta o loyal sa kapatid mo kay Bongbong Marcos. Tulad nung sa campaign period. Pero wag ho tayong umasa na ganun karami. Kasi may mga nadismaya na ho, sa totoo lang. Yung iba nagpahayag po ng kanilang hinanaing sa kanilang social media account, pero ang karamihan po, hindi ho nagpahayag. Kasi takot po sila sa gobyerno. Pero ang saloobin ho nila, ang loyalty nila, ang suporta nila sa Pangulo, wala na. Okay na rin, nagkaroon ng ganito para malaman natin kung gaano pa karami talaga ang taga-suporta o loyal sa kapatid mo. Hindi pa malaman ng senadora kung sino ang nagpakulo ng loyalty rally dahil nakuha lamang niya ang notice sa isang undersecretary na inaatasang mag-mobilize ng mga taong hahakutin sa rally. Tulad ng sinabi ko kanina, alamin niyo po sana, Senator Amy Marcos, kung sino yung undersecretary na yan. Mas madali pong ninyong matukoy, baka tauhan yan, baka tsokaran tropa, itong pinsan mo. Matatandaang itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na may nangyayaring panggagapang sa kanilang hanay para pabagsakin ang administrasyong Marcos. Diba? Hindi ba kayo naniniwala sa mga kapulisan, sa kasundaluhan, kay General Browner, kay General Acorda? Wala kayong tiwala sa kanila na mismong galing na nga sa kanilang bibig na walang gapangan na nangyayari dito tungkol dito sa destabilization plot. Abay, minamaliit nyo po ang kakayahan ng PNP at ng AFP kung ganun. Kung magsasagawa pa kayo ng loyalty rally. Diba? Mga ka-PL, mag-antabay po tayo sa Enero 28 para makita po natin kung gaano pa karami ang loyal kay Bongbong Marcos. Ayos, hanggang dito lang.
Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.